So ayan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po kasing nangihingi ng salin ni Sara Duterte. So bali itong salin po na to, ito po yung Statement of Asset, Liabilities and Net Worth. So dito po kasi malalaman kung gaano na kayaman ang pamilya Duterte, especially nga po si Sara Duterte. So, hindi po talaga natin maiiwasan na magtanong kasi isipin niyo naman mga kababayan, no, 2.6 billion confidential funds sa loob po ng 7 taon or 6 na taon. So, sa dinami-dami naman po kasi ng merong NPA sa buong Pilipinas, bakit si Sara Duterte po yung pinakamalaking merong confidential fund at nagkataon pa kung kailan presidente rin po si Pangulong Maudigs. Kaya yun. So bago tayo magpatuloy dyan, meron po akong papakitang picture sa inyo na ito medyo interesting sa akin ito. Well, itong picture po na to ay nangyari kung kailan po ata nilibing yung kapatid nga po ni dating Pangulong Duterte na tita din po ni Sara Duterte. So syempre, hindi na po natin pakikialaman yan at nakikiramay po tayo sa pamilya Duterte sa kanilang namayapa na kamag-anak. Pero mga ka-Streetways po kasi, itong picture po na to ay shinare ng malapit na kaibigan ni Sara Duterte mismo na si Michael Acevedo Lopez. So actually nagkalat na po ito sa social media kahapon. I think kahapon or isang araw pa. Yung picture po na yan. Pero yung picture po na yan ay galing mismo kay Michael Acevedo Lopez na pinasa ni Sara Duterte sa kanya. So, close po talaga itong si Michael Acevedo Lopez at saka si Sara Duterte. At meron pa atang rumor dati, rumor lang naman no, na assistant ni Sara Duterte itong si Michael Acevedo Lopez na tinanggi naman. Yon. So, mga kababayan kasi dito, ito papakita ko lang to sa inyo no. So, ang sabi ni Michael Acevedo Lopez dito sa post na yan, di ba? They're together again at the moment. Former President Rodrigo Duterte and his daughter, Vice President Sara Duterte, are reunited in Davao. So ito po, yung binilugan ko na yan, ang sabi dito, sent to yours truly by the VP. So, ibig sabihin nun, si Sara Duterte po, yung nagpasa ng picture na yan kay Michael Acevedo Lopez. So, lumalabas na close talaga sila. Pero, ito pa yung pinaka maintriga dito. Ang nakalagay kasi dito, reconciliation is a beautiful thing. So mga kababayan po kasi, pag binanggit mo kasing reconciliation, ibig sabihin nun, hindi kayo magkasundo dati and then nag-reconcile kayo, nagkabati kayo. So ang pinapalabas ba dito ni Michael Acevedo Lopez na merong conflict dati yung mag-ama at ngayon po sila nagkaroon ng reconciliation kung kailan mismo na inuunos or kinakanyon sabay-sabay si Sara Duterte about sa confidential fund. So humihingi ng advice si Sara Duterte kung kailan siya gipit ngayon, parang ganun ba? Well, syempre kung magulang ka naman talaga, kahit gaano kabrat yung anak mo, tatanggapin mo talaga yan at yayakapin mo yan sa oras po ng pangangailangan. So mga ka-Streetwise, no, para you get my point mga kababayan, itong si Michael Acevedo Lopez po kasi ay talagang sanggan dikit po talaga ni Sara Duterte. So kung maalala nyo nga po itong picture na to, kuha ito noong 2021. So ito po yung mga panahon na hindi pa malinaw kung ano ba yung tatakbuhin ni Sara Duterte sa national election. Kung siya ba ay magpipresidente or magpa-vice president or magmi-mayor sa Davao. So yung meeting na yan, so kung makikita nyo, nandyan si PBBM, si Sara Duterte, at saka si Amy Marcos. So ito yung binubuo pa yung unity team. Nakakamiss yung unity team, pero para sa akin, papel na lang po yan. So, by the way, yung lalaki po na nakamask, siya po yung kumuha ng picture. So siya po si Michael Acevedo Lopez. And then bukod dyan mga kababayan, actually maraming nagkalat na picture na katulad nito na talaga magkasama si Michael Acevedo Lopez at saka si Sara Duterte. So, kung makita nyo rin naman dito, no, 'di ba? Magkasama pa sila mag-dinner. 'Di ba? So at least you get my point na kapag sinabi po ni Michael Acevedo Lopez na nag-reconcile yung mag-ama, so mapapaisip po talaga tayo na ano ba, hindi ba sila magkasundo dati? At ngayon lang sila nag-reconcile? Humihingi ba ng advice si Sara Duterte kung paano lulusutan yung mga ninakaw?
De, joke lang ha, wala pa ako sinasabing ninakaw ha. Nagtatanong lang tayo. Siyempre, para ano, para nakakatuwa lang kahit papaano. Kasi nga mga kababayan, di ba? Bukod nga po dyan sa pangyayari po na yan, dito na rin po kasi, may humihingi na rin po kasi ng SALN ni Sara Duterte. Okay, pakita ko sa inyo, no? So, isang abogado po na ang pangalan ay Dino ba to? Dino de Leon. Yan, para mabasa nyo. So, ito ay October 5. Kita mo, October 5 pa pala to, no? So, ayan, ang nakalagay dito, Attorney Dino de Leon. And then, sumulat siya sa opisina nga po ni VP Sara Duterte at ang hinihingi niya, request statement of asset, liabilities, and net worth. Yan. So, basahin lang po natin yung, yung ibang part. So, ang sabi dito, Dear Vice President Duterte Carpio, as a concerned citizen of the Republic and as a taxpayer, alarmed by reports on your expenditures of the public money, I am writing to make a Freedom of Information FOI request specially for the complete and full disclosure of your statement of asset, liabilities, and net worth. So far, filed by you as the mayor of Davao City and now Vice President. This request is being made pursuant to Republic Act number 6713, which mandate you to make such a disclosure since the public has the right to know your asset, liabilities, network, and financial and business interests, including those of your spouse and unmarried children under 18 years old. Okay, so ayan ang binabanggit niya dito, no? So mga ka-streetways kasi, meron siya binabanggit dito na Republic Act 6713, na which is totoo naman. So, karapatan talaga natin na malaman po kung gaano na po kayaman ang isang politiko. Yun nga lang po kasi mga kababayan, may conflict po kasi dito. Na yung SALN po na yan is sakop po siya ng Data Privacy Act. Sabihin na nga po natin na merong Republic Act number 6713 pero wala naman pong batas na nagpupush or nagpupuwersa sa politiko or kahit sino man na maglabas ng SALN nila on public kahit po na politiko yan. Masalimuot po yung batas na yan. Masalimuot po yung batas natin sa Pilipinas, palagi po may conflict. So dito po sa nag-request na si Attorney De Leon na ito, kasi pinablik niya naman yung pirma niya eh. So ayan. So siya talaga yan. So dyan nga po sa request nga po ni Attorney De Leon. So good luck. Good luck. Buti sana kung ibibigay ni Sara Duterte yung SALN niya na mukhang malabo naman mga kababayan. Kasi mga ka-streetwise, ito na, pakita ko sa inyo. Kahit din po kasi si dating Pangulong Duterte ay nagtago din po ng SALN niya. Di ba mga kababayan kasi, ang nakakapagtaka kasi dito, mula 2017 pababa, so ibig sabihin 2017, 2016, 2015 pababa, open po yung SALN ni dating Pangulong Duterte, ni Mau Diggs. Okay. So, dito po, makita po natin dito, no? Basahin lang ito natin, no? Ang sabi dito, based on his SALN, so si dating Pangulong Duterte ito, based on his SALN 2017, Duterte had a net worth of 28.5 million. During the reporting period, he listed 9 properties under his name which were purchased from 1996 to 1999 and in 2008. So, ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, nung 2017 po kasi, open po sa public yung SALN po ni dating Pangulong Duterte. So ito po ay umabot ng 28.5 million. Pero eventually mga kababayan, kita nyo kung gaano ka-bullshit ito, no? Noong 2021, nagsalita na po si dating Pangulong Duterte na hindi niya ilalabas yung SALN niya. So, ang ibig sabihin nito mga ka-streetwise, 2017 naglabas pa ng SALN si dating Pangulong Duterte, pero noong 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, hanggang ngayon, wala pa rin pong pinapakitang SALN si dating Pangulong Duterte kung kailan nga po nagkaroon ng sobrang daming confidential fund si Sara Duterte. Okay. So sabi dito, no, Palace ask Ombudsman for a copy of Duterte's SALN. Yan. So ang nakakatawa pa kasi dito mga kababayan, noong 2020, nagsalita itong si Harry Mau, si Harry Roque, na ino-urge niya rin
si dating Pangulong Duterte na maglabas po ng SALN. Pero eventually, noong 2021, napag-utusan na siya ni Duterte na hindi niya ilalabas yung SALN niya. So para makuha po natin yung narrative, ito, pakita ko po sa inyo, itong video po na to. So itong video rin po na to ay lumabas noong 2021 na sinabi na rin po talaga ni Harry Mau na hindi daw po maglalabas ng SALN si dating Pangulong Duterte at ombudsman po sila humingi. Sige, sige. Already a process to get the president's SALN, but until now, several media entities, including us, that tried to secure the president's SALN, pero wala pa rin pong nabibigyan ng copy. Why not just release the copy of the president's SALN for the sake of transparency, kagaya po ng ginagawa na dati, and with previous presidents, and now with other government officials as well? Because there's new policy being implemented by the Ombudsman as a constitutional body, and we respect the prerogative of the Ombudsman in this regard. But can't the president just unilaterally decide, sir, na, oh, here's my SALN, so that no questions will be further asked? Well, he could, but he respects the Ombudsman and he leaves it to the Ombudsman. Okay. Sir, just a question po, please, for Secretary Dizon and Secretary Galvez. Pero parang na-exceed ka na ng mga questions mo. Oh, I think you've exceeded. Punta na po tayo sa iba muna, no? Kasi it's 1:40. Pakita niya, bigla niyang kinat. So dito mga kababayan, no, nilinaw po dito ni Harry Roque na meron daw pong bagong prerogative daw yung ombudsman na pwedeng dumaan sa kanila or dadaan sa ombudsman bago maglabas ng SALN. So mga kababayan, kita niyo kung gaano ka-bullshit ito. So ito po kasing ombudsman po ay appointed din po ni dating Pangulong Duterte. So gumawa ng sariling batas itong ombudsman para protektahan si dating Pangulong Duterte para po hindi po ilabas yung SALN niya. Kasi hinihingi na rin po talaga ng taong bayan yung SALN ni dating Pangulong Duterte. So ito, no, isipin niyo mga kababayan, no, kung paano tayo ginawan tanga. Sila mismo nag-conspiracy para itago yung SALN nila. And then mga kababayan, kasi kaya ko rin po kasi nabanggit yan mga ka-streetwise. Alam naman po natin na yung issue nga po ni Sara Duterte is yung lumobo na confidential fund kung kailan nga po siya naging mayor ng Davao at kung kailan din po naging presidente si dating Pangulong Duterte. So nagkasabay. So dito makita natin dito, no, base po sa report na noong 2016 meron siyang 144 million, 2017 meron siyang 293 million, and then 420 million noong 2018 at saka 460 million from 2019 to 2022. So 3 taon, kahit pandemic, meron pong 460 million per year si Sara Duterte na confidential fund. Kasi mga ka-streetwise, importante po kasi yung SALN. So sabihin na nga po natin, di ba? Kasi nagtatanong tayo. Siyempre kapag hindi sinasagot, magkakaroon tayo ng pagdududa. So syempre hangga't hindi po sinasagot ni Sara Duterte at wala pong malinaw kung saan po nila ginamit yung confidential fund na yan, hindi naman po natin hinihingi yung details, at least makakita man lang tayo ng resulta. At syempre dapat meron datos. Ayun lang po hinihingi natin. Kung talagang deserving talaga na makakuha ng confidential fund si Sara Duterte, so be it. At nakakapagtaka nga lang kasi dito mga kababayan, hindi lang naman po kasi sa Davao yung merong pinakamalakas na insurgency po ng mga NPA. Actually, mas malakas po yung ginagawang pangaharas ng NPA sa Northern Mindanao at saka po sa Negros. Pero bakit po sa Davao City yung merong pinakamalaking confidential fund? So another question na naman yon. So dahil syempre nga mga kababayan, wala po tayong nakukuwang magandang sagot. So syempre isipin natin, kasi ganun human nature yan eh. Saan napunta yung confidential fund? Kung hindi nagastos ng maayos yan, so ibig sabihin nun, mapupunta yan sa bank account ng pamilyang Duterte. Di ba? Ganun lang yung pinaka-logic dito. So, kaya mga kababayan, kailangan po nating malaman yung SALN po ni Sara Duterte. So, kaya nga po siguro, malamang, ito, balik tayo sa picture. Oh. Kaya ngayon, humihingi ng advice si Sara Duterte kung paano itatago yung SALN. Sa tingin ko lang. Kasi mga kababayan ba naman kasi, tingnan nyo naman to.
Sino ba naman ang matutuwa sa sagot ni Sara Duterte? Ito, pinost ko to kanina sa Facebook. Tawa ng tawa dito eh. So sabi ni Sara Duterte, no, sino man ang kumukontra sa confidential vote, tapos sinampal siya ni Batman. Tinatanong ko lang kung saan mo dinala yung pera. Ayan po yung logic natin dito. 'Di ba? Tinawag pa tayong kalaban ng bayan. O, so sagutin na lang, 'di ba? So yun na po mga kababayan, no? So kayo po mga ka-Streetwise, anong masasabi nyo nga po dito sa sinasabing reconciliation ng mag-ama base po dun sa matalik na kaibigan ni Sara Duterte? So humihingi ba ng advice si Sara Duterte kung paano itago yung mga bagay-bagay na dapat itago? Or wala lang, nagkita lang sila? At saka mga kababayan, ako naniniwala talaga ako na hindi ilalabas ng mga Duterte yung salin nila. So kayo, umaasa ba kayo na ilalabas ng mga Duterte yung salin nila? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Babush.